Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, grabe to. Nabisto ni Bato, James Kumar, Jinggoy Estrada, booking nga Senator Bato Morales. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Okay lang ba sa inyo na para ba nakukonsensya na nasa loob ng ospital? Tanong natin yung tao. Your Honor? Yeah, andyan na siya pero ako, Pag may nangyari sa inyo, wag mo kami sisihin, Mr. Kumar. Hindi sir, I just want to clarify. Gusto ko na din matapos ng ito kasi. sandali lang, Gusto sandali. ko clarify. Gusto ko na din matapos ng ito kasi. Okay, mga kababayan. Isa po ito na namang sama-sama ang kasinungalingan. Bakit? Tignan natin. Ito, isa sa rules ni Senator Bato ang hindi papayagan yung online o yung Zoom attendance ng any of his hearing. Ngayon, nakahanap sila ng paraan para pumayag itong si Senator Bato. Pag pinag-uusapan ng kalusugan, kalagayan ng isang tao, doktor, may sakit o ano, abay, sino ba naman tayo para hindi payagan? Okay, pinayagan ni Senator Bato, pero teka, mukhang may kakaiba dito. Tingnan natin bukod sa ang surroundings, tingnan nyo naman ito, tingnan nyo. Ito ba ay design ng hotel? Nakita nyo naman, Pangalawa, kung ito po ay sinasabi na delikado ang kanyang kalalagayan, bakit wala man lang dextrose, wala man lang nakalagay sa kanyang ilong, na bulak, hindi pala bulak, mukhang kagigising lamang ho, no? So ang tanong, nasaan ho ba talaga itong si Kumar? Nasa ospital ba o nasa hotel? Tingnan. At saka mga kababayan, nakakapagduda po yung kanyang biglaang pagka-stroke, di ba? Kasi magpa-file daw sila di umano ng kaso against po doon sa nag-involve sa kanya dito sa Pedialyx na ito mga kababayan. So nang papapunta po sila dun sa sa magpa-file na sana sila, bigla raw na stroke itong si James Kumar. Naku, napaka ang tawag dito, incidental, di ba? Or tama ba? Napaka timing naman, di ba? Napaka timing naman kasi iniimbitahan rin siya doon sa Senado. Aba, napapaisip tuloy tayo mga kababayan kasi di ba ito si yung isa na nagka-COVID rin. Parang walang COVID naman nung dumalo sa nung itong last hearing na ito, di ba? Sa hearing na ito rin si Ochoa, di ba? Ochoa, di ba? Wala namang sabi nila nagka-COVID daw. O lahat na lang siguro nang naiimbitahan, no? Akala ko mga politiko lang ang nagkakasakit tulad ni Gloria Macapagal Arroyo. Di ba? Nung nag-hearing po siya, bigla na lang nagkasakit rin. Sino pa ba? Halos lahat siguro nagkakasakit mga kababayan pag pinatatawag sa sa Senado, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan, kapani-paniwala ba itong si James Kumar dito sa kanyang pagkaka-stroke at may sakit daw ito sa baga ayon sa kanyang attorney? Bakit natin sinabing nasa hotel? Pangalan ko, sa bagay na wala po ko alam at wala akong kinalaman at wala akong sinasabi. Hindi ko alam bakit. Ganun po. Stroke na ako lahat dahil dito.
Hindi na ho tama ito. Sorry, James. Sorry for your condition. I apologize, ha? I apologize na nagkaganyan ka. Your Honor, parang niya ako pinagbintangan sa bagay na wala pa ang ginawa. Hindi naman ho tama ito. Yung pangalan ko, pangalan ng pamilya ko, sinira. Naloko na. Wow, Okay. Una, nadadala si Senator Bato at syempre sino ba naman tayo para hindi madala? Mangiyak-iyak na at parang mamamatay na, di ba? So syempre, isa sa kinuha nila dito para makuha ang loob ditong sa ang chairperson dito ay yung may sakit card, di ba? Yung parang victim card, may sakit. Syempre, mahahabag ka, di ba? Pero teka, hindi lang yan kasi kahit sino pwedeng mag-acting ng ganyan. Pero teka, tingnan natin, may kakaiba dun sa kanyang suot-suot. Ano pong napapansin natin sa kanyang robe, sa kanyang suot? Saan po madalas natin nakikita at nagagamit yung ganitong design ng robe? Kung may ganyang design. Ulitin na natin na medyo concentrate lang tayo sa ganitong design ng robe. Ha? Tapos yung suot niya sa loob, tignan natin, parang pinatong, hindi natin mawari. Saan ka ba talaga? Sa ospital ka ba? O sa hotel? Kasi tignan mo naman isa pa, hindi lang yan, tignan natin. Kahit itong unan mo, makita mo yung design, itong unan, di ba? Normally ganyan kasi ang design ng hotel bed, o sige siguro bahay mo, ganyan talaga yung robe mo. Hindi po kasi normal na ganyan yung hotel. Baka, Sir Jojo, baka ano to, nasa bahay lang at private, diba? Private yung kanya-kanyang medication, di ba? Private yung doktor, di ba? Pero, doktor rin ni Senator Jinggoy Estrada yung doktor niya, di ba? Umamin siya or sinabi, no, ni Senator Jinggoy Estrada na doktor niya rin 'yon, no? Cardio basta. Hirap pronounce ha? Kung narinig niyo po yung yung hearing kanina, doktor rin ni Senator Jinggoy Estrada yung doktor ni James Kumar. Tingnan mo ang taas, diba? Kahit sabihin natin high class na hotel yan, na ospital. Pero kita nyo bukod sa kanyang suot, saka dito sa nakalagay itong kanyang unan, ang taas nung frame nung bed, ayan hindi po kasi normal na ganyan ang frame. Ganito kataas yung height ayan kumbaga ito yung height nung frame nung bed, ayan ito, nakikita natin, ulitin ko ulit ito po, ganito po kataas yung frame ng bed. Ayan, ganyan siya. So, kumbaga, ito po yung, anong tawag nito? Yung uluhan na frame ng bed. Wala pong ganyan na frame ng ospital. Kasi, given the condition o sakit ng isang tao, hindi po pwedeng ganyang kataas. Diba? Dapat pahiga, tapos elevated siya. Kung may mga bed na pwede mo siyang i-elevate, okay, pataas. Pero pag ganun siya, inclined siya. Alright? Supine, either supine or inclined position, hindi po ganito na ang taas ng frame ng bed. At saka tingnan nyo itong kanyang robe. So upon researching, okay, hospital patient robe Philippines. Pag nag-search tayo, ganyan po ang normal na robe. Hindi po makapal. Alright, ganyan lang siya manipis kasi kailangan natin ng air. Okay, proper ng skin or air natin, ganyan po ang proper na robe. Pero kung titignan mo ang kanyang robe, ayan ayan, Hotel Robe Philippines. Kung titignan mo ang kanyang suot na robe, ay talagang pang hotel talaga. So ang tanong ngayon, ayan ito, ayan ayan, Mr. Kumar. Ano ba talaga, nasa ospital ka ba o nasa hotel kagigising katatapos? Ano po ang nangyari? Ano po ang reason? Nakahanap kasi kayo ng paraan para isahan itong si Senator Bato kasi parehong-pareho dito sa robe na to ang suot mo ngayon. Ayan po ho,
Ayan po. Oh. Isa na namang pagtatakip kasinungalingan kasama kay nitong si Senator Jinggoy Estrada. Hindi nyo pwedeng baguhin yung katotohanan na si JM ang pumirma doon sa pre-operation report. At siya So yan mga kababayan, ha? Yan, nako. Kayo po ba naniniwala na talagang may sakit itong si James Kumar? Na-stroke kasi mga kababayan, bigla ang pagkaka-stroke, no? Sabi niya, dahil daw po dito sa pagkakadawit ng kanyang pangalan, kaya na-stroke po siya. Pero ang tanong, bakit ngayon pa? 'Di ba? Ilang weeks na ito dapat nung una mo palang pagkakaalam na-stroke ka na. At may sakit daw din po sa baga mga kababayan. Kaya hindi po talaga makakaharap ng face to face sa Senado. Pero sabi naman ni Senator Bato, no? Talagang kailangan po humarap si James Kumar. No, at isinisingit pa nga ni Morales na kung pwede si Lam din kasi binanggit din di ba? Pero saka na lang daw kapag nakausap na itong si Kumar. Mga kababayan. Ibig sabihin hindi pa matatapos itong hearing na ito, no? Although may napakulong na po sila, si Picoy nakulong na rin po, no? Na-contempt na. Maging si Morales, kinontempt din po ni Senator Jinggoy Estrada dahil lang po doon sa pagkakamali Pero hindi naman inaamin ni Morales na siya yung naglagay ng no, di ba? Doon sa kanyang PDS, mga kababayan. May rason din kasi si Morales kung napanood nyo, di ba? May rason din siya kung bakit hindi niya inaamin kasi may mga iwan siyang mga dokumento pa, no? Sa PDEA na maaaring kasi parang para sa akin opinion ko lang to mga karibin natin baka lang naman magkaparehas tayo ng opinion kasi mga kababayan kung mali po ang na-input doon sa PDS mga karibin natin sana hindi po siya na-appoint dyan sa PDEA kasi di ba binubusisi nila sabi nga ni ex-PDEA agent Morales, no? Tinatanong pa yan sa interview, di ba? Kung ano yung mga nakasulat doon, bine-verify pa yan. So meaning, mga kababayan, dahil nga na-appoint siya, hindi na questionable yan. Ba? Sa PDEA nyo na yan anuin. Question kung bakit nila pinayagan na na-appoint. Kasalanan ba ngayon? Diba? I think PDEA talagang may kamalian dyan mga kababayan kung let's say mali po yung na-input na information. In-interview pa nila Marami pang proseso bago ka maging PDEA agent, diba? Bakit nila pinasok? Bakit nila pinayagan na maging ahente nila? Kung mali naman yung naka-input, diba? Diba mga kababayan tapos dun lang na-contempt na agad si Morales. Which is not relevant mga kababayan doon sa issue talaga na PDEA leaks. Ay nako. Parang Morales leak na ito Wala na mga kababayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaction at kritisismo. Kung meron man po, i-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman, inyong opinion patungkol po sa video ito. Nako. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Banat News Updates. Maraming salamat po.